Tawagin niyo po akong Celso. Ang kwentong isishare ko ngayon ay tungkol sa isang tao na nakilala ko nang pakasalan ko yung misis kong tawagin niyo na lang Mabel. Maayos naman yung pamilya ni Mabel. Lahat sila ay marunong makisama at makipagkapwa-tao. Hanggang sa dumating yung isa niyang tiyahin na pinsan ng kanyang ama, si Tia Lydia. Winarningan agad ako ng biyenan kong lalaki nang minsang maikwento namin ni Mabel na nakita namin si Tia Lydia sa palengke. Sabi ng tatay ni Mabel, wag ko na lang daw pansinin pero wag ko rin babastusin. Iba raw ang ugali ni Tia Lydia. Tumango na lang ako pero nagtanong din ako kay Mabel kung bakit ganoon ang salita ni tatay tungkol sa pinsan niya. At doon ko nalaman na ito palang si Tia Lydia may ugali ngang kapag daw naiinggit o sumasama ang loob ay namemerwisyo talaga. Kinabahan ako pero sa isip ko noon, kapag siguro hindi namin nakasalamuha o nakausap si Tia Lydia, ligtas na kami. Pero napatunayan kong hindi pala ganoon ang kaso nang kami ay makabili ng property doon malapit sa subdivision ng tatay ni Mabel. Bigla ba namang umattend sa pa-blessing ng bahay si Tia Lydia kahit na hindi namin iniimbitahan. Nagkatinginan na lang kami ng mga biyenan ko at hipag. Binati pa kami ni Tia Lydia. Sabi kay Mabel ay ang swerte raw niya sa akin. Ang ganda raw ng bahay namin at yayamanin. Kitang-kita ko talaga noon yung takot sa mga mata ni Mabel. Kaya nalaman ko kung gaano kaseryoso ang sitwasyon. Hindi pa man tapos ang pagpapablessing ay umalis na sina nanay at tatay. Ang sabi ng hipag ko ay pupunta raw sila sa albularyo para makagawa agad ng pangontra sa kung anumang balak ni Tia Lydia. Mabuti at bago makaalis si Tia Lydia ay nakabalik na sina tatay at binigyan kami ng tig-isang pulseras na may mga crystal beads. Kapag daw nabasag ang alinman doon ay nangangahulugan na talagang may kulam na binato sa amin pero nasa lag ng pulseras. Kinabukasan nang magising kami ni Mabel ay kulang na nga ng tig-isang bead ang bracelet namin dahil nabasag na. Iyak nang iyak si Mabel noon. Ako naman ay galit ang nanaig sa akin. Mabuti na lang at mabilis na umaksyon ng mga biyenan ko. Pero hindi sa ganoon natatapos ang lahat. Hindi ko alam kung anong klase ng salot ang pinadala ni Tia Lydia. Pero siguro ay nasense niya na hindi yun tumalab. Kaya umulit pa siya. At sa pagkakataong yun ay hindi namin alam kung paano niya yun nagawa. May 2 buwan din siguro ang nagdaan pagkatapos ng unang pagtatangka ni Tia Lydia. Nagkasakit noon si Mabel. Nilalagnat siya gabi-gabi. Nanginginig na parang giniginaw kahit sobrang init ng panahon. Akala namin ay dengue kaya nagpadoktor agad kami. Pero ayon sa test ay malinis ang dugo niya. Normal ang lahat ng resulta. Pero bawat gabi pinapawisan siya ng todo at may pasa-pasa. Nung lumabas yung mga pasa niya, kahit pa maayos ang blood test, ay doon na numbalik sa isip ko ang tungkol kay Tia Lydia. Nagpasama kami kila nanay at tatay para puntahan yung manggagamot na nagbigay ng bracelet sa amin. At ang sabi nito ay may nakatago na piraso ng buhok at tela sa ilalim ng higaan namin. Kunin ko raw yun at dalhin sa kanya. Nagmamadali akong umuwi sa bahay namin. At nang sinilip ko yung ilalim ng kama namin ay kinilabutan ako. Totoo nga, may plastik ng yelo na may buhol-buhol na buhok at panty ni Mabel. Nakatape yun sa ilalim ng kama. Matindi ang inggit ng taong gumawa nito, ang sabi ng albularyo. Hindi na kami nagtaka. Sabi pa nila tatay ay hindi kami ang unang biktima ni Tia Lydia. Mga kamag-anak pa raw ang tinitira niya kaya wala halos kasundo. Sinagawa ng albularyo ang ritual. Sinunog niya yung laman ng supot, sabay dasal at saboy ng asin. Sa gabing yon nakatulog ng mahimbing si Mabel sa unang pagkakataon matapos ang ilang linggo. Kinaumagahan naman ay nalaman namin na naospital si Tia Lydia. Biglang nagkasakit, nanginginig at hindi makapagsalita.
Bumalik yung lakas ni Mabel at unti-unti ring bumalik ang normal naming buhay. Si Tia Lydia naman, hindi na nakabangon. Ang sabi ng mga anak niya, bigla na lang daw itong natulala. Hindi na kumikilos. Parang wala sa sarili. Sa pagkakaalam ko, may pinagawa pa si tatay sa albularyo, kaya nagkaganoon si Tia Lydia. Sumusobra na raw kasi ito. Salot na ng angkan nila, kaya kailangan ng pahintuin. Anton po ang pangalan ko. Ang maririnig niyong kwento ay tungkol sa nilalang na naging salot sa buhay namin. Hindi ko rin alam kung bakit sa lahat ng tao, kami pa yung napili nitong nilalang na ito. Kristiyano kami ng asawa ko. Buntis si Janice nung ikasal kami. Isa rin yon sa dahilan kung bakit kami nagpakasal. Baka mag-iba ang tingin sa amin kung sakaling malaman nila na nabuntis si Janice nang walang nagaganap na kasal. Lalaki yung naging anak namin. Matthew ang pinangalan namin sa kanya. Sinunod namin sa isang karakter sa Biblia. Akala ko magiging masaya ang pamilya namin. Kaso hindi. Isang gabing maulan, nagising kami pareho ni Janice sa ingay ng anak namin. Umiiyak siya. Tinapik ako ni Janice. Ibig sabihin nun, ako na yung tumingin kung ano yung kailangan ni baby. Nagkukusot pa ako ng mata nang pinuntahan ko si Baby Matt. Natigilan ako nung makita ko na may nakatayo sa tabi ng crib ni baby. Mataas na lalaki. Madilim kasi nung time na yun. Sarado pa yung ilaw. Pero kitang kita ko yung silhouette niya. May sungay siya. Tapos meron din siyang buntot. Ang lakas ng iyak ni Matthew. Tinanong ko yung nilalang kung sino siya. Pasigaw kong sinabi yun. Matagal bago sumagot. Sabi niya siya raw ang nagmamay-ari sa katawan ni Matthew. Biglang hinangin yung bintana at bumukas. Nalingat ako saglit at tumingin sa bumukas na bintana. Pagbalik ko ng tingin, wala na yung demonyo. Agad kong kinarga yung anak ko at dinala sa kama namin. Tapos kinuwento ko kay Janice yung nangyari. Lumipat kami ng bahay. Okay lang naman kasi nangupahan lang kami dun. Medyo malayo yung lugar na nilipatan namin. Nagalit yung mga magulang ni Janice. Ayaw naman naming sabihin na kaya kami lumipat ay dahil may demonyong nagbabanta sa anak namin. Tumagal din kami ng ilang taon hanggang sa mag-grade 1 si Matthew. Tapos nakita uli namin yung demonyo. Gabi na yun. Nanonood kami ni Janice ng TV. Napansin namin na hindi pa rin pumapasok sa bahay si Matthew. Nagtapon lang naman siya ng basura sa tapat. Lumabas ako. Nakita ko may kinakausap siya. Paglingon nito, nawalan ng dugo yung mukha ko. Lalaki siya, mataas, tapos merong sungay sa ulo. Nagalit ako. Sinigawan ko yung anak ko at agad naman siyang bumalik sa akin. Pinagsabihan ko yung demonyo na wag na uli siyang lalapit sa anak ko. Pero tumawa lang siya at saka naglakad palayo. Lumipat uli kami nun. Humingi na rin ako ng tulong sa iba-ibang pare. Pero iisa lang ang sinasabi nila sa akin. Magdasal lang daw ako. Madalas naman naming gawin yun. Pero nahahanap pa rin kami ng demonyo. Ilang ulit ko pa siyang nakita. Minsan nasa labas siya ng bahay o kaya nasa gilid ng daan. Sinusundan niya si Matthew. Alam ko yun. Salot siya sa buhay namin. Dahil sa kanya, lagi kaming nangangamba ni Janice na baka isang araw malaman na lang namin na wala na ang anak namin. Araw-araw ay nababalot kami ng takot. Lumapit na rin kami sa isang albularyo. Binigyan niya kami ng kwintas. Ipasuot daw namin sa anak namin. Pero hindi effective yung kwintas na yon. Nahanap pa rin kami ng demonyo. 13 anyos na si Matthew nang bigla na lang siyang nagsisigaw habang nasa sala. Agad kaming lumapit ni Janice. Sobrang init daw ng pakiramdam niya. Paglingon ko sa pinto, nakatayo doon yung demonyo. Tinutulungan ni Janice yung anak namin habang ako naman kinuha yung rosary
at yung crucifix na nasa tabi ng TV. Sinisigawan ko yung demonyo. Pinapaalis ko. Pero nakatingin lang siya sa akin. Tapos sabi niya, nakuha na raw niya ang anak ko. Paglingon ko, umiiyak na si Janice. Hindi na kasi gumagalaw ang anak namin. Patay na. Sinubukan pa naming dalhin sa ospital, pero wala na talaga. Ang hindi ko maintindihan sa mga nangyari, bakit kami? Bakit yung kaisa-isa pa naming anak? Hanggang ngayon naghahanap pa rin ako ng kasagutan. Sa ngayon hiwalay na kami ni Janice. Mag-isa na lang ako sa buhay. Nasanay na rin ako sa ganito. Shinare ko lang dito yung karanasan namin dahil gusto ko lang magkwento sa iba. Huwag kayong mag-alala. Nasa maayos naman akong kalagayan sa ngayon. Hindi po sa akin ang kwentong ito. Bali yung katrabaho ko. Sabi niya galing daw siya sa Camarines Norte. Doon siya lumaki at nagkaisip. Kwento niya, meron siyang isang karanasan na hindi niya malimutan. Itago na lang natin sa pangalang Boyet ang katrabaho ko. Bata pa siya nun. Isang umaga, nagising yung mga residente sa lugar nila na meron ng patay na kalabaw sa tapat ng chapel. Doon daw yun tinali ng may-ari. Naabutan nila na patay na ito. May mga kagat sa iba't ibang bahagi ng katawan. Unang naisip nila, atake raw yun ng aswang. Dahil sa nangyari, pinayuhan ng mga bata na huwag nang magpapagabi sa daan. Kahit yung ibang matatanda ay natakot na rin at maagang nagsasara ng mga tindahan nila. Wala nang tumatambay doon sa park at mas lalong walang inuman na nagaganap sa bahay nila kagawad. Lahat daw ay natakot sa nangyari. 2 araw ang lumipas. Meron na naman silang naabutan. Yung mga alagang itik ni Tata Usoy naubos. Sabi ni Tata Usoy, kinukulong niya raw sa gilid ng bahay niya yung mga itik kapag gabi. May malaking net na harang sa palibot nun, kaya walang makakalabas o makakapasok na kahit ano. Kinabukasan, naabutan niyang butas na yung net at patay na lahat ng alaga niyang itik. Karamihan sa mga ito ay may kagat sa tiyan. Kaya rin mas tumindi ang espekulasyon na aswang raw talaga ang may gawa nun. Nag-usap-usap noon yung mga tanod sa lugar, kasama yung mga volunteer na lalaki. Alam daw ito ni Boyet kahit hindi siya kasama kasi tanod din ang tatay niya at kinuwento ito sa kanya ng tatay niya matapos ang lahat. Balak daw nilang hulihin yung aswang na pumapatay sa mga alaga nila. Hindi na raw nila hahayaan pang may mabiktimang tao ang aswang na yun. Ang plano, mag-aabang sila doon sa entrance, papasok sa bundok. Alam nilang doon dadaan kung sakali yung aswang. Wala silang nakita sa unang 2 gabing pag-aabang nila. Pero sa ikatlo, meron. At hindi yun isang aswang. Malayo pa, napansin na nila yung ungol na parang mga aso. Hinanda nila yung mga armas nila. Isa lang ang merong baril sa kanila. Si Damian na dating sundalo. Yung nasa pinakaunahan, sumigaw. Sigbi ng salitang sinabi niya. Sabay-sabay nilang binuksan ang mga dala nilang flashlight at nakita nila yung mga sigbin na tumatakbo papasok sa barangay nila. Parang aso raw ang katawan ng mga ito. Mabalahibo, pero yung muka parang mabangis na tao. Nakausli ang mga ngipin sa bibig. Dilaw ang mga mata at may kakaibang amoy daw ito na parang nabubulok. Natigilan lang yung mga sigbin nung pumutok ang baril ni Damian. Tinamaan daw yung sigbin na nasa unahan, tsaka sila sumugod, dala yung mga armas nila. Yung iba itak at maso ang dala. Akala raw nila ay papalag yung mga sigbin, pero nung makita sila, nagsiatrasan daw ang mga ito, pabalik doon sa gubat. Yung isang tinamaan ang naiwan. Hindi na siya makatakbo ng maayos. Hinuli raw nila yung sigbin na yon, pinugutan ng ulo at saka nilibing sa lupa. Dahil sa nangyari, natakot na rin yung mga sigbin na bumalik.
wala na raw sumubok na pumasok sa barangay nila para pumatay ng hayop. Para makasiguro yung mga tanod, nagsagawa pa rin sila ng pagroronda. Sabi ni Boyet, tinago raw ng tatay niya yung nakuhang ngipin galing doon sa sigbin. Nakatago pa rin daw yun sa kwarto ng tatay niya hanggang ngayon. Salot, yan ang binansag ng mga taga-baryo sa isang taong grasa na niligaw sa lugar namin. Usap-usapan na mula raw nang dumating sa baryo ang lalaking taong grasa ay nag-umpisa na raw na umulan ng kamalasan. Nakaranas kami ng tagtuyot. Nung umulan naman ay nanalasa yung bagyo sa mga pananim at kabahayan. May mga naging bulungan din na nangunguha raw ng bata. Hindi ko lang alam kung may ebidensya sila o panakot lang. At marami pang hindi magandang pangyayari. Ako nga pala si Tolitz. Nung panahon na yon, kakagraduate ko pa lang ng high school at nag-iipon pa lang para sa college. Sa kasalukuyan ay dito ako naninirahan sa Valenzuela. Pero ang kwento ko ay nangyari sa probinsya namin sa parting Visayas. Palapit na yung piyesta sa amin nung panahon na yon. Kaya abala na naman ng mga tao. Uso pa yung mga peryahan. Yun talaga yung palagi naming hinihintay na magkakapatid. Ang pagbubukas ng perya. 4 kaming magkakapatid. 3 kaming lalaki at ang bunso namin ay babae. Si Georgia na noon ay 12 anyos. Ako yung panganay. Ang sumunod sa akin ay si Tyrone, 15 anyos. At sunod naman sa kanya si Kobe, 13. Alam ng mamang at papang namin na sobrang excited kami sa perya. Kaya ang ginagawa nila ay nagbibigay muna ng kondisyon bago kami payagan. Kailangan linis ang buong bahay at nasalukan na lahat ng lagayan ng tubig. Sa madaling salita ay natapos na namin ang lahat ng gawaing bahay na iniatas sa amin. Dahil kung hindi ay hindi kami papayagan na makapunta sa perya. Kaya kaming magkakapatid na nagmamadali at nagtutulungan para makatapos ang lahat. Hindi pwedeng may maiwan. Bawal din yun sa rule nila mamang. Kung halimbawa may isa sa amin ang hindi nakaganap sa gawain niya, hindi rin mapapayagan ng 3. Kaya magtutulungan talaga. Hapon pa lang ay tapos na namin ang lahat. Maaga kaming nakatapos. Unang gabi kasi yun ng perya, kaya nag-uumapaw pa ang kasabikan namin. Ang paborito ko talaga ron ay yung horror train. Kahit lagi kong pinipilit si Georgia dahil siya yung pinaka matatakutin sa amin. May kalayuan din ang perya, pero sakop pa rin naman ang baryo. Mahaba-haba nga lang ang lakarin mula sa tinitirhan namin. Wala kaming mapagpipilian kundi yung maglakad dahil walang tricycle na pumapasok sa lugar namin na sabi nila ay liblib na. Okay lang naman. Sanay kaming magkakapatid sa lakaran dahil malayo rin yung paaralan. Buti na nga lang nakalampas na ako ng high school. Kaya lang yung mga kapatid ko hindi pa. Bago kami umalis ng bahay, katakot-takot ang bilin nila mamang at papang. Kasi hindi talaga sila sumasama sa perya. Bali kaming magkakapatid lang ang nagpupunta. Tapos si papang ang sumusundo sa amin kapag oras na para umuwi. May partikular na parte ng peryahan kung saan kami sinusundo ni papang. Yung malapit sa entrance. Kailangan bago sumapit yung alas 9 ng gabi, nandoon na kami at naghihintay sa kanya. Pero bago nga kami umalis ay maglilitanya muna si mamang na wag daw kaming maghihiwa-hiwalay para pag nagkaroon ng aberya ay sama-sama kaming makakauwi. At lalong wag na wag daw namin aalisin sa paningin ang nag-iisang kapatid naming babae. Kapag may isa na sumama ang pakiramdam, kailangan umuwi na kami. Hindi pwedeng may maiwan at marami pang ibang bilin. Kung sasabihin ko lahat baka makatulog na kayo sa kwento ko. Naging parte na ng paglalakad namin patungo sa perya ang pagkukwentuhan ng nakakatakot. Ang layon namin ay takutin si Georgia. Tungkol sa aswang ang paborito naming topic. At usapan pa nga namin ay sasakay uli kami sa horror train tulad nung nakaraang taon. Sa umpisa ay magtatapang-tapangan si Georgia. Magkukunwari na hindi siya natatakot.
Alam naman kasi niya na inaasar lang namin siya. Pero pag nagkatakbuhan na kami, doon na yun bubunghalit ng iyak at lalabas na ang totoo na natatakot siya. Isusumbong daw niya kami kila mamang at papang. Tapos kami naman sa takot na masumbong kami at hindi na payagan sa susunod na gabi ay aamuin namin siya at papangakuan ng cotton candy para manahimik siya. Nung sa wakas ay makarating na kami sa perya, doon ko kauna-unahang nakita yung taong grasa na kung tawagin nga ng mga taga-baryo ay salot. Nakita ko siyang pagala-gala sa peryahan. Nakukunti pa lang ang tao kasi nga kabubukas pa lang at medyo napaaga pa kami ng punta. Nagsisimula pa lang na magdatingan yung mga tao. Saglit akong napatitig sa kanya habang siya naman ay palinga-linga na parang may hinahanap tapos bubulong-bulong sa sarili. Ewan ko kung bakit sa pagtitig ko sa kanya ay kinikilabutan ako. Hindi ko alam kung anong meron sa kanya na parang kinatatakutan ko maliban sa itsura niyang madungis. Siguro nga sa mukha niya. Mukha nga naman talagang wala siya sa katinuan. Kinalabit ako ni Tyrone. Sino ba ang tinitignan ko? Sabi ko wala. Tapos inaya ko na siya na magpatuloy sa paglalakad. Naging masaya naman yung mga unang oras namin doon. Pero halos maya't maya akong nakikita yung taong grasa. Nakita ko siyang hinahabol ang bula na lumalabas sa laruan. Nakita ko rin siyang nakatayo sa harapan ng Ferris wheel at sinusundan ng tingin ng ikot nun. Tumunga nga rin siya sa mga naglalaro ng color game at doon sa baril-barilan. Umakto pa siya na may binabaril din. Pinaalis lang siya ng isa sa mga tao ron, kaya umalis siya. Nilingon niya yung ali na nagpapaalis sa kanya. Tinignan niya yun ng masama. Hindi naman na nakatingin sa kanya yung ali, pero panay pa rin ang lingon niya na parang may binubulong. Tapos doon siya dumiretso sa horror train. Sinalisihan niya yung bantay. Malamang kasi ay hindi siya papapasukin doon. Hindi ko alam kung bakit parang naku-curious ako sa kanya. Siguro kasi nga salot ang bansag sa kanya ng mga taga-baryo. Para bang gusto kong mapatunayan kung totoo nga bang salot siya. Isang aswang na kinatatakutan at nangunguha raw ng mga bata. O baka panakot lang. Dahil doon ay inaya ko yung mga kapatid ko na pumasok na kami sa horror train. Si Kobe gustong gusto. Si Georgia syempre ayaw. Matatakotin kasi. Si Tyrone naman ayos lang daw kung saan namin gusto. 3 versus 1. Kaya pumasok pa rin kami ng horror train. Kapit na kapit sa akin si Georgia. Hindi ko sinabi sa kanila kung bakit nagmamadali akong pumasok ng horror train. Pag sinabi ko sa kanila na dahil sinusundan ko yung taong grasa, baka mas matakot pa sila ron kaysa sa mga nagpapanggap sa loob na mga nakakatakot na nilalang. Sabi ko sa mga kapatid ko, huwag silang magpapahalata na natatakot sila. Kasi lalo silang tatakutin ng mga aswang at multo roon. Malikot yung mga mata ko sa paghahanap kung saan banda ba nakapwesto sa train yung taong grasa. Nahirapan akong hanapin siya kasi madilim. Pero bago naman namin narating yung labasan, ay nakita ko siya sa isang sulok. Hindi ako pwedeng magkamali. Siya yun. Ang kaibahan lang ay nagkaroon ng makapal na balahibo yung mga braso niya na kanina naman ay wala. At ang ginagawa niya ay nananakot din siya ng mga napapadaan sa gawin niya. Gumapang yung kilabot sa katawan ko. Paano siya nagkaroon ng mga balahibo? Nakakuha ba siya ng costume doon sa loob? O sadyang tinubuan siya? Nung padaan na kami sa kanya, ay pinayuko ko yung mga kapatid ko. Ako naman, hindi ko maiwasan na tignan siya sa mata. Nung magtama ang mga mata namin sa konting liwanag na suminag, nakita ko na mapupula ang mga mata niya. Hindi ko lang alam kung kanina pa ba yun mapupula. Baka hindi ko lang nakita dahil sa distansya o doon lang mismo yun namula kasabay ng pagtubo ng mga balahibo sa braso niya. Basta litong-lito ako nun sa pagbabago ng itsura niya. Nung makalabas na kami sa horror train, ay panay pa yung lingon ko roon. Kinakantsawan tuloy ako ni Tyrone. Bakit para raw akong namumutla sa takot? Sabi ko naman hindi.
Medyo nahilo lang ako sa train. Sa gabing yun na ang huling kita ko sa taong grasa sa perya na parang totoo talaga siyang salot. Habang nagsisibak kami ng mga kahoy na panggatong, ay naikwento ko kay Papang ang tungkol sa taong grasa. Napatigil si Papang sa pagsisibak. Tinanong niya ako kung alam ko raw ba na may nawalang batang lalaki kagabi sa perya. Nagulat ako. Hindi ko kasi alam. Wala naman kaming nakita roon kagabi na may naghahanap sa batang lalaki. Wala namang pagkakagulong nangyari. Giniit ni Papang na meron. Dayo lang daw yung mag-ama. Medyo hating gabi na nangyari yung pagkawala ng anak. Nakauwi na kami, kaya pala hindi na namin nalaman. Hindi alam ni Papang kung nakita na yung bata. Bitin din daw yung kwento sa kanya ng kumpare niya. Dahil doon kaya sumunod na gabi ay hindi na kami pinayagan ni Mamang sa perya. Tsaka na raw uli kami pumunta. Sa bisperas na lang ng piyesta at sasamahan na nila kami ni Papang. Medyo nalungkot ako. Kapag kasi ganoon ang sinabi nila, wala na kaming magagawa kundi ang sumunod. May pagsisisi ako ng konti na sinabi ko pa kay Papang ang nakita ko sa taong grasa sa loob ng horror train. Natakot din tuloy sila para sa amin. Dagdag pa nga, yung nawalang bata raw. Nung bisperas ng pista, pagbalik namin sa perya, akala ko ay hindi ko na makikita yung taong grasa. Kasi syempre, siya na nga yung sospek sa pagkawala raw ng bata. Kaya ang naisip ko ay pansamantala siyang magtatago. Hindi nga siya nagpakita sa karamihan. Pero natanaw ko siya mula sa malayo na pasilip-silip. Patanaw-tanaw sa peryahan. Ituturo ko sana kina Papa. Kaso bigla siyang napatingin sa akin. Alam kong ako talaga yung tinitignan niya. Kasi kumunot yung noo at sumama yung tingin sa akin. Baka natandaan niya pa ako nang magkatinginan kami sa loob ng horror train. Umiwas agad ako at sumunod sa paglalakad kila Papang at Mamang, pati ng mga kapatid ko. Hindi ko na tinuro. Naunahan na ako ng takot. Sunod na kaperwisyuhang binintang nila sa taong grasa ay nang matapos ang pista. Yung pagkasira ng mga pananim. Para daw sadyang sinira. Bunot ang mga umuusbong na sanang mga gulay. Palibhasa naging abala yung mga taga-baryo ng pista. Kaya karamihan ay napahimbing ang tulog at tanghali na nagsigising. Kaya naman nagkaroon ng pagkakataon ang sinumang nasa likod ng paninira ng mga pananim. Sunod na kaperwisyuhan ay yung pagkamatay ng mga hayop. 2 baka ang sinasabing winakwak ng aswang, 1 kambing at mga manok. At iisa lang talaga ang sinasabi nilang may kakayahan na gumawa nun, ang taong grasa. Kaya salot na talaga ang tawag sa kanya ng mga taga-baryo. Nagpatawag ng pulong noon yung kapitan. Isa si Papang na umattend. Pagka-uwi ni Papang, sinabi niya sa amin na hinahunting na raw ang salot sa baryo. Tinanong ko si Papang kung anong gagawin nila sa salot kapag nahuli nila. Si kapitan na raw ang bahala. Kung kailan naman sinimulan na ng mga kalalakihan sa baryo ang pagtugis sa salot, tsaka naman biglang bumagyo. Naalala tuloy nila Mamang nang unang makita sa baryo yung taong grasa ay pumasok ang tagtuyot. Ngayon namang paaalisin siya ay tag-ulan naman ang umentra. Sadya raw yatang may kakabit na malas ang salot na yon. Ako iba naman ang naiisip ko. Posibleng aswang ang taong grasa na naligaw sa baryo namin at wala siyang kaugnayan sa tagtuyot at tag-ulan na sinasabi nila. Pero kutob ko lang naman na may kinalaman talaga siya sa pagkamatay ng mga hayop. May alaga ring mga manok ang Papang. Nung mga panahon na yon, patuloy na nagkakandaubos yung mga manok dahil daw sa salot. Pero hindi naman yun araw-araw. Kumbaga itong linggong to, merong mayayaring mga manok. Tapos makalipas ang 1 o 2 linggo, meron uli. May pagkakataon namang 3 araw lang ang pagitan. Ang sabi ko kay Papang, ano kaya kung gumawa kami ng patibong para kung sakali na may magtangka sa mga manok niya ay mahuli ng patibong namin. Pumayag naman si Papang.
Kaya kahit maulan pa nun, ay nagplano kami na mamundok para manguha ng mga kawayan o ibang kahoy na magagamit namin. Ayaw sana ni Mamang na payagan kami ni Papang sa plano naming pag-akyat sa bundok para manguha ng mga gagamitin namin sa paggawa ng patibong. Bukod daw kasi sa masama ang panahon, baka matsyempohan pa kami roon ng salot at kung ano ang gawin sa amin. Si Papang naman natatawa na lang sa sobrang pag-aalala ni Mamang. Hindi naman daw kasi kami pupunta roon ng walang panlaban. Siyempre raw magdadala kami ng itak at asin. Sapat na raw yun para layuan kami ng aswang o salot kung nandoon man yun sa bundok. Walang nagawa si Mamang. Lumakad pa rin kami ni Papang. Mga 1:00 ng hapon yun. Katatapos lang naming magtanghalian. Ang paalam niya kay Mamang ay babalik kami bago lumubog ang araw. Nung umalis kami, tumigil na yung ulan. Pero pagpasok pa lang namin sa bundok, nagsimula na uli bumuhos at malakas sa pagkakataong yun. Kaya napilitan kami ni Papang na sumilip sa makapal na mga dahon ng puno. Kahit pa may suot naman kaming kapote. Habang nakasilong kami, bigla kong nakita yung salot na naglalakad sa di kalayuan sa amin. Tinuro ko agad kay Papang. Sabi niya, sundan daw namin. Ganun nga ang ginawa namin. Pero hindi kami masyadong lumalapit. Nakadistansya kami nang sa tingin namin ay hindi kami mamamalayan. Ang gusto ni Papang ay makita kung saan naglulungga ang salot at saka niya sasabihin sa mga kasama niya. Mahirap naman daw kasi kung kami ang yayari. Baka raw maunahan kami o kaya ay maisumpa kami. Hindi niya ibubuwis ang buhay namin. Sige lang kami sa pagsunod sa salot. Maya-maya ay napansin naming bumabagal ang paghakbang niya. Sabi ko kay Papang, kailangan naming huminto kasi nakakatunog siya. Nararamdaman siguro yung mga yabag at presensya namin. Kung tama ang hinala ko na isa siyang aswang, siguradong malakas ang pakiramdam niya. Nagtago muna kami ni Papang. Kabilaan kami sa magkatapat na puno. Habang nakatago kami, ay pasilip-silip din ako kasi baka biglang mawala sa paningin namin. Salitan kami ni Papang sa pagsilip. Sunod na pagsilip ni Papang ay nakalingon na sa amin at nang makita kami ay umaktong susugurin kami. Patakbo na sana ako. Akala ko kasi ay tatakbo na rin si Papang. Pero hindi siya umalis sa pwesto niya. Sa halip ay hinawakan niya ng mahigpit ang itak at sinabihan ako na ihanda ko rin ang itak at ang sarili ko. Nangalog yung tuhod ko sa nerbiyos kasi nga bata pa ako nun. Ni manuntok ay hindi ko pa naranasan. Ang paglaban pa kaya sa lalaking sa tingin ko ay isang totoong aswang? Sigurado ako na doble-doble o triple pa ang lakas niya kaysa sa akin. Bali ang kinalakas lang ng loob ko ay kasama ko si Papang at alam ko na hindi niya ako pababayaan. Bumagal yung pagsugod sa amin ng salot nang makita niyang pareho kaming may itak ni Papang. Pareho ring nakaamba sa kanya. Pero yung panlilisik ng mga mata niya at bangis ng mukha ay hindi nabawasan. Humakbang siya uli pasulong sa amin. Humakbang din si Papang. Sumunod ako. Bulong ni Papang, wag daw akong magpapakita ng takot. Kung gaano katapang ang mukha ng kaaway, dapat ganoon din ang mukha ko. Kaya naman lalo ko pang hinigpitan ng hawak sa itak. Naalala ko na meron din kaming baon na asin sa bulsa. Naisip kong kunin at isaboy sa salot nung malapit na siya sa amin. Parang mas natakot pa siya ron kaysa sa mga itak namin. Sukat na napatakbo siya sa pagsaboy ko lang ng asin. Kaya nagkatinginan kami ni Papang. Kung takot siya sa asin, isa lang ang ibig sabihin nun. Totoo nga na aswang siya. Sinubukan naman namin siyang habulin. Nagpasikot-sikot kami ni Papang. Sa pagkakataon na yon, medyo tumapang na ako. Kasi naisip ko, asin lang pala ang katapat ng salot na yon na namiminsala sa baryo namin. Dapat uuwi na kami. Pero sabi ni Papang, nakatakas ang salot.
Kaya mas kailangan namin ngayon na maghanda sa pag-resback niya sa amin. Kailangan muna naming makuha ang mga kawayan na pakay namin sa bundok para makagawa kami ng patibong. Maging alisto lang daw ako. Mabuti na lang at tumila na rin yung ulan nun. Kaya nakapanguha na rin kami ni Papang ng mga kahoy. Nung medyo padilim na, inaya ko na si Papang. Baka kasi nasa paligid lang ang salot at naghihintay ng tiyempo na malapitan kami. Mahirap na, lalo at sinabi ng mga matatanda, mas malakas ang puwersa ng mga aswang sa dilim. Pag-uwi sa bahay, hindi na kami nag-aksaya ni Papang ng panahon. Ginawa namin ang patibong doon mismo sa loob ng bahay namin. Kahit medyo mahirap kumilos dahil hindi naman kalakihan ang bahay namin. Ayaw kasi ni Papang na makita ng salot ang ginagawa namin. Baka makatunog sa plano para sa kanya. Malaki ang duda ni Papang na susundan kami nun. Nung maikwento namin kay Mamang ang nangyari sa bundok, napaantanda talaga siya. At di matapos-tapos ang pasasalamat sa Diyos na walang nangyari sa aming masama, na hindi kami napahamak sa kamay ng salot na yon. Sabi naman ni Papang, wag nang mag-alala kasi itutuloy naman ng mga kalalakihan sa amin ang pagroronda ngayong bumubuti na ang panahon. Lumabas na raw ang bagyo, kaya hindi magtatagal at matitigil na rin ang pagkakalat ng salot ng lagim sa lugar namin. Ang ginawa pala namin ni Papang na patibong ay mga sibat. 3 ang kulungan ni Papang ng manok. Sa bawat kulungan ay may 2 siyang manok, kaya hindi malayong targetin ng salot. Sa isang kulungan ay 2 sibat ang inihanda namin, na sa oras na may magbukas nun ay mahihila ang tali. Mahihila rin ang sibat na nakakabit doon at saka tutusok sa nagbukas. Binilinan kami ni Papang na wala munang makikialam sa mga manok niya para hindi kami ang madali ng patibong. Siya lang muna ang magpapakain at magpapainom sa mga alaga niya dahil may teknik siya kung paano mabubuksan yon nang hindi nagagalaw ang patibong. Ilang araw din ang lumipas na hindi nagparamdam ang salot. Maski sa mga nagroronda ay walang nakakita sa kanya. Mukhang nagpapahinga sa pamemerwisyo, pero hindi pa rin inaalis ni Papang ang patibong. Hanggang isang gabi, mahimbing na ang tulog ng mga kapatid ko sa kwarto. Sina Papang at Mamang naman nagkakape pa sa kusina, habang ako ay nakapamintana. Maya-maya sinabihan ako ni Mamang na isara na ang bintana at matulog na dahil matutulog na rin daw sila. Sumunod naman ako. Siguro mahimbing na yung tulog nila Mamang at Papang. Ako ay nakadilat pa rin. Ewan kung bakit hindi pa ako dinadalaw ng antok. Tapos kung kailan naman nagsisimula na rin akong mapapikit, ay tsaka ko narinig yung lagabog sa labas. Hindi pala lagabog, kundi yung tunog na parang may nasibat, may tinamaan. Kaya napabalikwas ako ng bangon. Kinatok ko agad si Papang doon sa silid nila at agad namang nagbukas ng pinto. Dali-dali naming tinignan kung anong nangyari sa labas. Pagtingin namin, nakatusok ang patibong naming sibat sa mismong katawan ng salot. Nagbalik siya at tama ang hinala ni Papang. Nare-resbakan niya kami. Ang kaso, hindi niya naisip na pwede naming paghandaan ang pag-resback niya. Hindi siya umubra sa matulis na sibat. Kinuha agad ni Papang yung itak niya. Ako kumuha rin ng itak. Paglabas namin ay nakita naming natanggal na yung sibat sa pagkakakawit. Pero nakatusok pa rin sa katawan ng salot na iika-ikang tumatakas. Nanggising kami nila Papang ng mga kapitbahay para habulin ang salot. Kami rin kasama sa mga humabol. Pero maliksi pa rin ang salot sa kabila ng napala niya. Nagawa pa rin niyang makatakas kahit yung mga nagroronda ay inabot na ng umaga sa paghahanap sa kanya. Ang tanging nakita lang nila ay mga bakas ng dugo. May nagsabi na posibleng nagsahayop para makapagtago. May nagsabi rin na hindi na raw magtatagal yun. Nakatakas man siya ay mamamatay na rin
dahil sa sibat na tumusok sa katawan niya. Maliban kung may kapwa niya aswang na magliligtas sa kanya sa ganoong sitwasyon. Pagbalik namin sa bahay noon, nag-iiyakan sina mamang at mga kapatid ko sa sobrang takot sa nangyari. Pero napuri naman kami ni Papang ng mga kabaryo namin dahil sa patibong na ginawa namin. Mula kasi nang masibat ng patibong ang salot ay hindi na uli siya nagpakita sa baryo. Dalawa lang daw ang posibleng dahilan. Ang natakot siya sa nangyari sa kanya kaya umalis na sa baryo namin. O namatay na talaga siya. Hindi lang nga namin alam kung saan siya naabutan ng pagkamatay dahil wala namang nakakita sa bangkay niya. Hello sa inyong lahat. Gusto kong mag-share ng story na napakinggan ko lang galing sa Lolo Doming ko. Patay na si Lolo Doming. 93 siya nang mamatay. Isa sa hindi ko malilimutan tungkol kay Lolo Doming ay yung kwento noong sa Mindanao pa raw siya nakatira. Pasensya na kung hindi ko alam ang eksaktong lugar. Hindi ko sigurado kung hindi ba nabanggit ni Lolo o baka nalimutan ko lang. Basta nangyari raw ito noong kabataan ni Lolo Doming. Yung lugar nila doon sa Mindanao, ibang-iba dito sa amin. Wala raw kuryente doon, walang gobyerno, walang pulis, walang mga kalsada o kahit sasakyan. Nabubuhay lang daw sila sa mga tanim nilang palay at mais. Marami rin daw silang alagang hayop at magaling din manghuli ng isda yung mga nakakatanda. Kung ano raw ang pagkain ng isa, magiging pagkain na raw yun ng lahat. Kapag may kinatay na kalabaw, dapat lahat ng residente nila ay makatikim din ng karne ng kalabaw. Kwento ni Lolo, para raw silang kulto sa lugar na yon. Meron silang sinasambang rebultong kahoy na mukhang tao pero may sungay sa noo. Bago matulog, lahat sila nagdarasal sa rebulto na yon. Ang nangunguna sa dasal si Caberto. Siya yung leader ng kulto nila. Sunod-sunuran sila sa kung anumang sabihin nitong si Caberto. Madalas daw ay iniimbitahan ni Caberto yung mga dalaga sa kwarto niya. Walang nagsasabi kung anong ginagawa nila dun, pero may ideya na raw si Lolo kung ano yun. Isang araw, nagising na lang sila na sobrang daming insekto sa paligid. Kinakain ito yung mga pananim nila na ilang araw na lang ay aanihin na dapat. Bihira raw ang ganoong salot sa lugar nila. Nagpatawag ng pagpupulong si Caberto. Ang sabi niya, pinaparusahan sila ng Panginoon. Baka raw gusto nito ng panibagong alay. Nung marinig ni Lolo Doming yung sinabi ni Caberto, nangilabot siya. Parang alam niya na raw kasi ang mangyayari. Utos ni Caberto, ilista lahat ng batang edad 7 pababa. Ginawa naman ng mga magulang. Buti raw at 15 na noon si Lolo Doming. Kung nagkataon, baka kasali din siya sa mga batang nalista. Nilagay sa piraso ng papel bawat pangalan na nakalista. Tapos pinatawag lahat ng residente ng lugar. Sabay-sabay silang nagdasal. Matapos ang dasal, kinausap daw ni Caberto yung rebulto. Tinatanong niya ito kung sinong bata ba ang gusto niyang maging alay. Binunot ni Caberto yung papel galing sa lalagyan. Binasa niya yung pangalan. Kilala raw ni Lolo Doming yung bata na binanggit ni Caberto. Si Alice. 6 years old pa lang daw ito. Hindi man lang nagreklamo yung mga magulang ni Alice. Hinayaan lang nilang hablutin ng mga lalaki si Alice at dinala sa gitna. Tinali nila ito sa kahoy na poste, tapos nilagyan ng mga sanga sa paanan. Tsaka nila sinindihan yung mga kahoy sa paa ni Alice. Hindi raw kinaya ni Lolo. Iniwas niya yung tingin niya sa ginagawa ng mga kasama niya. Biglang lumiwanag at narinig niya raw yung mga sigaw ni Alice. Hindi niya raw makalimutan yung boses ni Alice habang nasusunog. Kinabukasan, wala na yung mga insekto sa pananim nila. Sabi ni Caberto, sulit daw yung ginawang pagsasakripisyo ni Alice para mawala yung mga salot na insekto. Dahil sa nangyari, nakapag-isip-isip daw si Lolo. Nagpasya siyang umalis na sa lugar na yon. Balak niya sanang isama yung mga magulang niya,
Kaso naisip niya baka isumbong siya kay Kaberto. Hindi na raw nagdala pa ng gamit si Lolo. Basta isang gabi, tumakas siya. Nakarating siya sa kabilang bayan kung saan siya nagtrabaho ng ilang taon hanggang sa naisip niyang lumuwas dito sa amin kung saan niya nakilala si Lola. Magmula noon, wala na siyang naging balita sa mga magulang niya, pati na rin sa kulto na kinaaaniban nila. Magandang umaga po, Sir Neb. Ako nga pala si Ray. Magkukwento lang ako ng isang hiwaga na nangyari noong ako ay bata pa. Sir Neb, tubong Zamboanga del Norte talaga ang pamilya ko. Pero dahil sa napakahirap ng pamumuhay namin doon noong ako ay bata pa, ay pinilit ng mga magulang ko na gumawa ng paraan para makaalis kami. Nagpalipat-lipat kami ng bayan hanggang sa magsettle kami sa Bukidnon at nakahanap ng mas maayos na pamumuhay rito. Pero bukod sa kahirapan, ay may isa pang dahilan kung bakit nagkumahog talaga ang mga magulang namin na makaalis kami dun. Mid-80s pa ito nangyari, pero tandang-tanda ko yung lahat na parang kahapon lang. Marami kaming kapitbahay na tribesman noon, mga Subanon. Pero yung isa sa kanila na tumatak sa akin ay itago na lang natin sa pangalang Juan. Normal sa tribo nila ang magkaroon ng maraming asawa, basta kaya ng lalaki na bayaran o paglingkuran muna ang pamilya ng babae. Si Juan hindi naman siya mayaman, kaya nung pakasalan niya yung una niyang asawa na tawagin nating Maria, ay inakala namin na silang dalawa na lang ang magsasama. Makaraan ng 2 taon ay nag-asawa uli si Juan. Tawagin naman nating Faye yung pangalawa niyang asawa. Magmula kay Faye ay nagsunod-sunod na yung asawa ni Juan hanggang sa 4 na silang babae sa iisang bubong. Nagulat kami kasi parang biglang yaman si Juan magmula ng mapangasawa niya si Faye. At doon nagsimula yung hiwaga. Sa kultura kasi nila, yung unang asawa ay siyang pinaka-leader. Siya ang susundin noong ibang asawa. Pero sa kaso nila Juan, si Faye ang naging leader. Si Maria ay tahimik lang, gayon din ang iba pang asawa ni Juan. At may isa pa kaming napansin. Nagsisipayatan silang lahat. Si Faye lang ang parang malusog at maganda. Yun ay sa kabila ng pag-asenso ni Juan. Nagkaroon siya ng mga alagang manok at kambing. Lumawak din yung nasasakupan niyang lupa at nagkaroon ng mga pananim. Pero kung titignan silang lahat, ay mukha silang mga malnourished, maliban lang talaga kay Faye. Katagalan ay naging usap-usapan na kung saan nga ba nanggaling si Faye at sino yung kanyang pamilya. Magmula kasi nang matapos ang kasal nila ni Juan ay hindi na muli pang nakita yung pamilya ni Faye. Isang araw ay nakita na lang namin na may balyan sa bahay ni Juan. Ang balyan ay yung pinakasyaman sa kanila. May namatay na isa sa mga asawa ni Juan at kailangan itong dasalan ng balyan. Bago pa man ito dumating sa bahay, ay kaagad na umalis si Faye. Nagulat sila dahil kabastusan daw yun. Pero dahil may patay nga, ay hinayaan na lang ang ginawa niya. Pagkita ng balyan sa bangkay, para daw itong nahilo at kamuntik na matumba. Ayon daw dito, ay masamang espiritu ang pumatay sa asawa ni Juan. Dinasalan, niritwalan at nilagyan ng mga pantaboy sa masamang espiritu yung bahay. Pagkatapos ay nilibing na kaagad yung namatay. Pagsapit ng gabi ay bumalik sa bahay si Faye, pero hindi na siya makapasok. Noong lumabas si Juan at mga asawa niya, ay takot na nagsigawan ng mga ito na siyang nakabulahaw sa amin. Nakita namin na nasa labas lang si Faye. Tapos ay nagtatakbo ito. Pinagbabato siya ni Juan at tinatawag ng masamang pangalan. Nung mapadaan sa tapat namin si Faye, para akong nakaamoy ng bulok na karne. Napaubo na lang ako at gayon din ang iba pang nakalanghap. Nalaman na lang namin na ang nakikita raw pala ni Juan sa mukha ni Faye ay isang matandang babae na may malaking tuka ng ibon. Muling nagpatawag ng balyan si Juan at doon nalaman na si Faye mismo ang masamang espiritu
Kaya hindi siya makapasok sa bahay na protektado na ng ritual ng balyan. Nalaman din na yung namuno pala ng pagkakasal ni Juan at Fe ay hindi totoong balyan dahil si Fe lang ang nag-organisa ng buong seremonya. Ang lumalabas ay pakay niya na unti-unting sipsipin ng buhay at kabataan ni Juan at iba nitong asawa. Yung namatay ay siyang pinakamahina ang katawan sa asawa ni Juan at kaya pala si Fe na halos ang namumuno sa sambahayan nila ay dahil dito nagmula ang lahat ng ari-arian ni Juan. Ngayon, kung bakit siya ang napili ng masamang espiritu na si Fe para asawahin at biktimahin ay hindi na nasagot ng balyan. Makaraan ng ilang araw ay may nakapagsabi na nakita raw si Fe na aali-aligid pa rin sa purok namin. Natakot ang mga magulang ko kaya nagpasya sila na lumipat muna kami ng ibang barangay. At mula roon ay nagpalipat-lipat na nga kami. Ang huling balita namin noon kina Juan ay nanumbalik ang kalusugan nila nang mawala si Fe. Mapagpalang araw sa inyo. Itago niyo ako sa pangalang Jay, 27 anyos. Share ko lang itong tungkol sa takot namin sa mga itim na paru-paro. Ganito raw ang kwento ni Lolo. Noong panahon daw bata pa siya, meron siyang nakitang isang kuweba malapit sa bahay nila noon. Nakadapo raw yung mga paru-paro sa dingding ng kuweba. Dahil bata pa at tanging nasa isip lang daw ni Lolo noon ay maglaro, kumuha siya ng malaking sanga at pinagpapalo niya raw yung mga paru-paro na nandoon sa dingding. Sobrang dami raw ng napatay ni Lolo. Simula nun, hindi na siya tinigilan ng mga itim na paru-paro. Kapag daw may nakita siyang itim na paru-paro, ibig sabihin daw nun ay may mamamatay na kapamilya ni Lolo. Ang una raw ay noong yung best friend ni Lolo ay namatay sa aksidente. Nasa bahay lang daw noon si Lolo. Nakikinig sa radyo nang makita niya yung itim na paru-parong lumilipad sa hangin. Kinagabihan, nabalitaan niyang nasagasaan yung best friend niya. Ang sumunod ay yung panganay na anak ni Lolo at Lola. Jessica ang pinangalan nila. Kakalabas pa lang daw nito sa sinapupunan ni Lola nang makita ni Lolo yung itim na paru-paro. Dumapo sa ilong ng baby. Sunod na araw, sinugod daw nila sa emergency si Tita Jessica kasi hindi raw ito makahinga. Pagdating doon, nakita uli ni Lolo yung itim na paru-paro at namatay din kalauna ng anak niya. Namatayan daw si Lolo ng kapatid, kaibigan, kahit kakilala. Lahat daw yon ay dinapuan ng itim na paru-paro bago namatay. Sabi nga ni Lolo sa amin, dapat daw ay siya na lang yung namatay imbis na yung ibang taong nakapaligid sa kanya. Edad 61 nang mamatay si Lolo. Kami mismo yung nakasaksi na habang ginaganap yung lamay, halos hindi nawawalan ng itim na paru-paro sa kabaong ni Lolo. Tinataboy nga yun ni Mama nung unang mga gabi. Ang sabi ng mga matatanda, hayaan na lang daw ni Mama at baka malipat pa sa kanya yung nangyari kay Lolo. Nung mismong libing, ang daming paru-parong itim sa paligid. Kahit saan ka tumingin, meron kang makikita. Bugawin ko raw, sabi ni Mama. Huwag ko raw hayaan na dumapo sa katawan ko. Bago umalis sa sementeryo, nakaramdam ako ng tawag ng kalikasan. Pumunta ako sa likod ng musuleo. After kong umihi, paglingon ko, merong babae. Mahaba yung buhok, maputi. Sobrang daming paru-paro na lumilipad sa katawan niya. Yung karamihan dito nakadapo sa kanya. Halos hindi ko nga makita yung mukha niya sa dami ng nakadapo sa kanya. Natigilan ako. Hindi ako makagalaw dahil sa takot. Sabi nung babae sa akin, wag daw akong mag-alala. Hindi na raw siya papatay ng kapamilya namin dahil patay na rin naman si Lolo. Tapos na raw silang maghiganti. Tapos tumawa siya. Yung tawa niya parang kutsarang kinakaskas sa stainless na lababo. Ang sakit sa tenga. Tapos yung babae naglakad pa atras.
hanggang yung katawan niya naging napakaraming itim na paru-paro. Lumipad lang sila sa hangin. Hindi ako makapaniwala sa nakita ko. Wala akong pinagkwentuhan nun. Siguro natatakot ako na balikan ako ng babae. Tama naman yung babae. Wala na ulit namatay sa pamilya namin dahil sa itim na paru-paro. Masasabing naging normal na uli ang lahat. Pero lagi ko pa rin napapanaginipan yung babae. Binigyan niya yata ako ng trauma. Pinagdarasal ko na lang. Sana hindi niya maisipang ipasa sa akin yung sumpa nila kay lolo. Ang pangalan ko po ay Max. Magbabahagi ako sa inyo ng isang misteryo na nangyari sa aking negosyong tindahan. Ilang taon na ang nakakaraan. Nagsimula ang lahat sa tindahan ko ng ihaw-ihaw sa tapat ng bahay. Nung makabuelo sa pampuhunan, ay unti-unti akong naglagay ng mga chichirya at inumin sa mesa na kasama ng mga ihaw-ihaw. Napalago ko yun hanggang sa nagkalakas na ako ng loob na mangutang sa Bombay para makapamili ng mas maraming paninda. Doon na nga nagsimula yung aking sari-sari store. Sa umpisa maayos ang negosyo. Nakilala ng mga tao yung tindahan ko dahil mura at laging bago yung paninda. Pero isang araw, napansin ko na may mga pulang langgam sa tabi ng estante ng biskwit. Siyempre, agad kong nilinis yun para hindi na kumalat pa at makapamerwisyo sa iba pang items sa estante. Pero kinabukasan, naroon na naman yung mga langgam. Hindi lang sa estante, kundi pati sa sahig, dingding at loob ng kahon ng mga produkto. Kumalat na talaga sila. Tinaboy ko uli gamit ang kumukulong tubig na may kasamang detergent. Inalis ko yung mga paninda sa bahaging may langgam at nilipat sa malinis na parte ng tindahan. Bandang hapon ay nagulat na lang ako dahil namumula na talaga yung isang panig ng tindahan dahil sa santambak na langgam. Kinilabutan na ako sa itsura dahil pakiramdam ko ba noon maglulundaga ng mga yun sa akin at kakagatin ako. Inusog ko na lang yung mga paninda at yung iba ay pinasok ko na sa bahay. Bago ako magsara ng tindahan ay inisprayan ko ng pamatay peste ang mga langgam. Nagkagulo ang mga yun kaya napapasok na lang ako sa bahay. Kinaumagahan ay nagising ako sa komosyon ng mga kapitbahay. Pagsilip ko sa bintana may mga tao sa tapat kaya lumabas na ako. Nagtaasan na naman yung mga balahibo ko dahil sa namumula na yung buong tindahan. Sernib yung sako ng bigas. Pagbukas ko ay puno ng langgam ang loob. Pati kape, delata, tsokolate at candy ay inaatake nila. Tuluyan ko nang sinara yung tindahan dahil yung mga produktong naroon ay inubos na ng mga langgam. Ang natirang maayos lang ay yung mga pinasok ko sa loob ng bahay. Nakakapanghinayang pero ano pa bang magagawa ko? Sinalanta ng mga pulang langgam ang tindahan kong pinangutang pa sa Bombay. Nalugi ako, Sir Neb. Nagbalik ako sa ihaw-ihaw lang. Gustuhin ko mang magpa-pest control. Kulang naman yung pera ko para sa kanilang serbisyo. Napapaisip na ako noon na hindi simpleng peste lang ang pananalanta ng mga langgam sa aking tindahan. Sa sulsul na rin ng kapitbahay ay naisip kong kumonsulta sa isang albularyo. Pero hindi naging madali ang lahat. Ang unang albularyo ay inakala kong nagtagumpay matapos niyang dasal-dasalan yung tindahan, sabuyan ng langis at latagan ng mga dahon sa paligid. Ilang araw ring nawala yung mga langgam kaya syempre ay tuwang-tuwa ako. Pero pagkaraan ng isang linggo, bumalik din ang mga langgam ng mas marami at mas mabangis. Humanap uli ako ng ibang albularyo dahil yung nauna ay ayaw nang makialam. Yung nakita kong panibagong albularyo ay nagritual pero kinabukasan naroon pa rin ang mga langgam. Halos sumuko na ako. Pero syempre gusto kong maalis ang mga langgam kaya nagtiyaga pa rin akong maghanap ng mas magaling na makakatulong sa akin. At makaraan ng ilang buwang paghahanap ay may natagpuan ako.
Isang matandang lalaki na principal ng public school. Ang hirap paniwalaan na ang kagaya niya ay kayang manggamot, pero sinubukan ko pa rin. Tulad ng ibang albularyo ay sinabi niyang may naiinggit sa akin. Kaya ako pinadalhan ng mga langgam na pepeste sa tindahan ko. Pinaghanda niya lang ako ng palanggana na may tubig, asin at langis ng nyog. Nagsindi ng 3 kandilang puti at nilagay sa gitna ng tindahan. Habang nagdarasal siya, nagsimulang lumabas yung sangkaterbang langgam. Gumapang mula sa dingding, kisame, sahig at estante. Hindi tumigil sa pagdarasal yung albularyo. Nagwagayway siya ng palaspas at sinabuyan ng asin yung mga langgam. Pagkatapos ay nilubog yung palaspas sa palanggana. Winagayway niya yon at nang matilamsikan yung mga langgam, para bang nag-evaporate sila. Ang sabi ng principal na albularyo ay bumalik na raw sila sa nagpadala. Kinabukasan, wala ng mga langgam. Hindi pa ako nagpakakampante. Naghintay pa ako ng ilang araw at linggo para makasigurado na hindi na nga magbabalik yung mga langgam. Saktong 1 buwan ang nagdaan ay sinubukan ko uli na buksan yung tindahan. Paunti-unting nagbalik ang paninda at paunti-unti ring bumalik ang mga customer. Hanggang ngayon hindi ko alam kung sino ang may inggit sa akin at gustong ipalugi ang negosyo ko. Ang alam ko lang, nag-iba ang tingin ko sa mga langgam magmula noon. Hello po Sir Neb. Kier nga pala ng Pandacan, Manila. Naniniwala ba kayo na may taong mabigat kasama sa buhay at sa bahay? Kung hindi ay hayaan niyong ibahagi ko sa inyo ang naging karanasan namin ng pamilya ko nang dumating sa buhay namin ang dating nobyo ng aking nakababatang kapatid na babae. Matalino si Minerva o Reba kung tawagin namin. Sa edad niyang 19 years old ay nakapagtapos siya ng college at natanggap bilang assistant manager sa Jollibee. Nakabukod na rin siya ng bahay noon para daw mas malapit sa trabaho. Naunahan pa niya akong magsolo. Anyway, makaraan ng 4 na taon ay nalaman namin na nakikipag-live-in na si Reba sa bago niyang boyfriend. Nagulat kami pero hinayaan na lang namin siya kasi nasa tamang edad na rin naman siya. Naisip din namin na baka seryosohan na sila kasi nag-live-in na nga. Samantalang may boyfriend na siya noong nagsolo siya pero hindi naman sila nagsama. Nawalan ng trabaho si Reba. Biglaan yun. Sa pagkakaunawa ko, pumangit daw yung performance niya kaya siya nasibak. Nakakagulat dahil ubod siya ng sipag at sabi ko nga ay matalino pa. Nahirapan nang humanap ng trabaho si Reba hanggang sa napilitan siyang umuwi sa bahay namin dahil hindi na makabayad ng renta. Sinama pa niya yung partner niya na tawagin na lang nating Nathan. Yung matandang binata na kapatid ni Daddy na si Papa Rene. Sabi niya kaagad ay hindi maganda ang vibes niya kay Nathan. Kapitbahay lang namin si Papa Rene at may negosyo siyang laundry shop na suki kami. Noon ay lagi siyang pumupunta sa bahay para magdala ng mga seafoods na paborito niya at ipaluto kay Mami. Pero magmula nang dumating sina Reba at Nathan ay hindi na siya bumibisita. Ayaw niya nga raw kasi kay Nathan. Nagdaan ang mga araw at hindi pa rin nakakahanap ng trabaho si Reba. Si Nathan naman hindi talaga naghahanap. Nakatambay lang siya sa bahay sa maghapon. Nakakulong sa kwarto nila ni Reba. Lalabas lang siya kapag nasa bahay si Reba. Ni hindi tumutulong sa gawaing bahay. Pinagsabihan nga ni Mami si Reba ukol sa ugali ng nobyo niya. Pero puro siya pasensya na. Pagpasensyahan daw namin. Hanggang isang araw, ni-real talk ni Daddy si Nathan. Tinanong kung anong plano niya sa kanilang dalawa ni Reba. Sabi ba naman, bumubuelo lang daw siya para makahanap ng trabaho at makabukod na uli sa amin. Sabi ba naman ni Daddy, Saan ka kukuha ng buwelo? Hindi ka naman tumatayo. Lagi ka ngang nakahilata sa kama.
Amoy tao na yung kwarto ng anak ko. Ni hindi mo malampaso yung sahig. Hindi sumagot si Nathan. Kaya nilayasan siya ni Daddy. Sabay padabog na pagsasara ng pinto. Isang araw umuwi si Daddy mula sa trabaho at mukhang mainit ang ulo. Ahente kasi ng kondo si Daddy. Tapos sabi niya, yung potential client niya biglang nag-back out sa kung anong dahilan. Inaasahan pa naman niya yung komisyon niya roon. Buti na lang at teacher si Mami. Kaya kahit papano, may kita pa rin sila. Nasa BPO na ako noon. Kaya nakakatulong din naman ako sa gastusin. Pero bigla akong nagkaroon ng malalang UTI. Kaya nagpahinga muna ako sa trabaho. Yung isa ko pang kapatid na si Ate Lorraine, bigla ring humina yung nagpapamural sa kanya. Sir Neb, si Mami ang nagtaguyod sa pamilya namin ng mga panahon na yon. Alam mo, sa totoo lang, ang init ng ulo naming lahat that time. Mga wala kaming pera. Tapos may palamunin pang makapalang muka na hindi talaga kumikilos para dumiskarte. Nakakabwisit pa nga lalo kasi ang lakas lumamon. Isang beses hindi na naman nakatansya si Daddy at nagsalita na. Kung lahat sana tayo rito nagsisikap magtrabaho, baka hindi tayo nagigipit ano? Hirap kasi ng hindi marunong makisama. Pero marunong kumain. Akala mo may talab sa kanya yon? Wala. Parang ang nambwisit pa na kumuha ng pera sa bag ni Reba tapos nagpunta sa tindahan para bumili ng soft drinks niya. Ang bigat talaga sa bahay namin noon. Para kaming sinalanta ng peste. Kaya nagsimula na ring magbenta ng relo niya si Daddy. Tapos si Ate Lorraine tumatanggap na kahit mga pamigay na commission lang. Basta lang kumita. Damang-dama ko yung kawalan ko ng silbi kasi hindi pa ako makapagtrabaho. Yung naitabi kong pera ay siya ko na lang ginagamit para makapag-ambag sa bahay. Si Reba naman nagsimula ng madepress dahil ilang buwan nang walang trabaho. Hanggang sa isang araw ay binisita kami ni Papa Rene. Ang bungad niya kaagad. Ano? Naniniwala na kayo na may bad vibes dyan sa inyo? Sir Neb, naniniwala si Papa Rene na si Nathan yung dahilan ng nangyayari sa amin. Ang tawag nga niya ng palihim dito ay horseman. As in, the 4 horsemen of the apocalypse. Magmula raw kasi nang dumating ito sa bahay namin, para na kaming pinipeste. Nahihirapan kami sa pag-survive sa araw-araw at mainitin ang mga ulo namin. Sabi pa ni Papa Rene ay wag na naming hintayin na kagaya ng sa The 4 Horsemen ay magkaroon ng death sa pamilya. Palayasin na raw namin si Nathan. Nang malaman yon nila Mami at Daddy ay napagtagni-tagni nga nila ang mga pangyayari sa buhay namin. Kinausap nila si Reba para hiwalayan na at paalisin na si Nathan. Kasi kung tutuusin nga ay sa kanya nagsimula ang lahat. Nawalan siya ng trabaho at hindi na nakahanap pa magmula nang mag-live-in sila ni Nathan. Kaya bumalik siya sa bahay namin. Nadamay tuloy kami sa salot na dala nito. Pinaliwanagan siyang mabuti nila Mami at Daddy. Pero nakinig ba? Hindi. Nagalit pa at sinabihan ng parents namin na matapobre. Sir Neb, sa part na ito, parang gusto ko nang bawiin yung sinabi ko na matalino si Reba. Ang tanga-tanga niya kasi parang hindi niya nakikita na malas sa buhay naming lahat si Nathan. Nagkagulo sila nila Mami at Daddy. Biglang umalis si Ate Lorraine nang umiiyak. Gusto ko na rin sanang umalis kaso naisip ko na kailangan ng pamilya ng mediator. Pinapasok ko na lang si Reba sa kwarto niya at nakita kong nakahiga lang doon si Nathan na parang hinihintay kami. Pagkita ko sa kanya ay parang gusto kong bigwasan ang mukha niya pero nagpigil ako. Sabi ko na lang, "Pre, baka pwedeng tulungan mo kami sa gastos dito sa bahay. Baka pwede kang maghanap ng trabaho." Itong si Reba tinulak ako palabas. Nagulat ako kasi sinigawan pa ako sa muka at ang sabi ay ako ang magtrabaho dahil ako ang lalaki. Putyang yan, babae yata kasi si Nathan. Anyway, binalikan ko na lang sina Mami at Daddy at niyaya sila na magpunta kina Papa Rene kasi sigurado akong naroon si ate.
Nung gabing yon, kinapaparene sila natulog. Ako lang yung umuwi sa bahay para magbantay dahil baka raw kung ano ang gawin noong dalawa. At siguro hindi inaasahan ni Nathan na babalik pa ako dahil malalim na rin noon yung gabi. Huling-huli ko siya sa akto na nagkakamot ng ari tapos ay sinungkit sa kuko niya yung libag na nakuha roon bago binudbud sa isang plato ng kanin. Narinig ko pa siyang may kung anong binubulong. Pagkatapos ay sinabing, "Be, kain ka na." Doon ako sumugod sa kanya. Nagulat si Walangya pagkakita sa akin pero hindi ko siya binigyan ng pagkakataon na makapag-react. Dinampot ko yung plato at binasag sa ulo niya. Dumampot ako ng kanin at sapilitang sinalpak yun sa bibig niya. Yun ang eksenang nadatnan ni Reba. Inaawat niya ako pero sinalya ko siya habang sige sa kakasuntok sa ulo ni Nathan. Nung makabuelo si Nathan at maitulak ako, ay sinigawan ko pa siya na lumayas na bago ko siya mapatay. Nagtatakbo nga palabas si Nathan at nang tangka siyang hahabulin ni Reba, ay hinablot ko yung buhok niya at binalibag siya sa sofa. Sinigawan ko rin na kako ay wag niyang hahabulin si Nathan dahil lulumpuhin ko siya. Iyak siya ng iyak pero natakot din siguro sa pagsabog ko. Pumirmi lang ng upo. Samantala ay napauwi si na Mami dahil dinig pala sa labas yung gulo sa bahay. Sinabi ko sa kanila yung nakita ko at isang may edad na kapitbahay ang nakapagsabi na pampaamo ang ginagawa ni Nathan. Kaya pala sunod-sunuran sa kanya si Reba. Pinatawas namin siya para mawala yung bisa ng mga pampaamo sa kanya ni Nathan. At umepekto naman yun. Sa ika-7 araw na umalis si Nathan sa bahay, ay doon niya na-realize na hindi niya talaga ito type. Service crew pala sa Jollibee si Nathan na siyang naghahanda ng pagkain ni Reba at malamang ay noon pa nito nilalagyan ng pampaamo ang pagkain ng kapatid ko kaya niya ito napasagot. Nakakadiri ang Walangya. Anyway Sir Neb, tama si Papa Rene. Nang mawala si Nathan sa bahay, ay milagrong nawala lahat ng kamalasan namin. Nakabenta ng kondo si Daddy na fully paid ng buyer. Kaya ang laki ng komisyon niya. Nakabalik ako sa trabaho at si Ate Lorraine ay lumakas muli yung commissions at nakahanap ng panibagong trabaho si Reba. Diyos ko po, grabing pahirap ang dinanas namin kay Nathan. Para siyang linta na sumisip-sip ng lakas ng pamilya namin. Hindi na namin nalaman kung nasaan na yung punyetang yun. Pero sana naman ay wala na siyang mabiktima ng dala niyang salot. Magandang araw sa inyo. Duke ang pangalan ko. Itong kwento ko ay nangyari sa lugar namin. Merong malaking piggery dito sa amin. Halos lahat ng kalapit na market ay dito bumibili ng mga kinakatay nilang baboy para ibenta. Maraming dumadayong negosyante para bumili ng fresh na baboy. Yun nga lang, habang lumalago yung babuyan, parang naging salot ito sa lugar namin. Sa dami ng baboy na alaga nila, amoy namin yung dumi ng babuyan kahit malayo yung bahay namin. Lalo na kapag umaga na yung hangin ay papunta sa barangay. Tapos hindi lang amoy ang dulot nito. Grabe din yung dalang langaw sa mga bahay. Iwan mo lang saglit yung kinakain mo, siguradong puputaktihin agad ito ng mga langaw na galing doon sa babuyan. Ilang beses nang nireklamo ng mga residente yung babuyan na yon, kaso wala ring nangyayari. Ang sabi, may nakukuha raw palang kickback yung kapitan namin na bigay nung may-ari. Hanggang sa isa-isang nagkasakit yung mga bata. Doon na naalarma ang mga tao. Siguro matitiis namin yung amoy at mga langaw, pero hindi yung pagkakasakit ng mga anak at kapatid namin. Paliwanag ng kapitan, kumpleto naman daw sa permit yung piggery. Hindi niya pwedeng basta-basta na lang na paalisin yung negosyo na yon. Hindi niya pinakinggan yung hinaing namin tungkol sa dulot na sakit ng piggery. Hanggang sa naging desperado na yung mga residente. Nagpulong-pulong sila isang hapon. Nung kumakain kami, narinig ko galing kay Mama ang balak nilang gawin.
Babayaran daw ng mga residente yung albularyo na nakatira doon sa bundok. Ang gagawin niya, kukulamin niya yung mga baboy na alaga sa piggery. Hindi raw ipapatigil ng mga residente ang pangkukulam hanggat hindi umaalis yung may-ari ng piggery. Sa totoo niyan, yung albularyo na yon ay hindi raw gumagamit ng pangkukulam. Pero nung ipaliwanag ng mga tao na hindi naman tao ang target ng kulam, na yung mga alagang baboy lang, pumayag din. Sabi niya kahit siya rin daw ay naaapektuhan ng mga langaw na dala ng piggery. Kada araw halos 2 o 3 baboy ang pinapatay ng albularyo. Simpleng dasal lang at itim na mahika ang ginagamit niya. May binigay siya sa amin at ang sabi, itanim daw namin yun sa palibot ng buong piggery para mas maging epektibo ang ginagawa niya. Hindi pa rin sumusuko yung may-ari. Akala niya kasi dinapuan ng sakit yung mga baboy. So pinili niya yung malulusog at pinapatay yung karamihan sa malapit ng mamatay. Nagsimula uli siya. Isang truck ng biik yung dinala nila isang hapon doon sa loob ng piggery. Pero tinuloy lang nung albularyo yung ginagawa niya. Tsaka lang ata na-realize nung may-ari na kahit anong gawin niya, hindi na uli siya makakabuhay ng baboy sa loob ng piggery na yon. Pinasunog niya sa mga tauhan niya yung natitira at ilang araw lang, inabandona na yung lugar na yon. Matapos yun, nawala na rin sa wakas yung matapang na amoy at mga langaw galing doon sa piggery. Nilagyan ng barbed wire yung palibot ng dating piggery. Tapos may pinaskil na for sale sa harap. Hanggang ngayon, hindi pa rin naibebenta yung lupa na yon. Bakante pa rin. Mga kapasta, ini-invite ko po kayo na mag-subscribe sa aking side channel na Ambar Horror Stories. Narration channel din po ito, kasama natin ng iba't ibang mga horror narrators din. Muli po, sana po madalaw nyo mga kapasta, Ambar Horror Stories. Maraming salamat po.